So hi guys, mag-i-install nga pala tayo ng 9 inches Android head unit dito sa Chevrolet Trailblazer LT variant. So ito, ganito yung itsura ng stock na head unit ng sasakyan na to. So check natin yung sasakyan mismo. Start natin siya. So ito siya. So itong stock na head unit dito is naka-touchscreen na siya, and meron na rin pala siyang reverse camera. Ayan. So ganito yung itsura ng reverse camera na. Pero ngayon magkakabit tayo ng 9 inches na Android head unit with 360 camera. So time check natin 6:26 AM na. So mamaya tignan natin kung anong oras tayo matatapos. So gagawin natin to ngayon na mag-isa. So mamaya pakita ko sa inyo paano sa baklasin and yung mga ikakabit natin na cameras. So yun lang. So ito yung binaklas natin na unit. So ganito na siya. Wala na tayong tinanggal ng mga screws dito. So more on ano na lang siya, clips lang. So 4 na clips yung nakalagay dito. 2 dito, saka to, up and down lang. So tapos dito, ito pala yung mina-mention sa akin ni Sir kagabi na parang may kumakalansing daw sa loob. So shoutout nga pala kay Sir Ian. Ito nga yung baryan na sinasabi nyo, dami. So ayan. Mamaya yung ikakabit natin dito is plug and play na lang, so wala tayong gagalawin dito sa wiring ng sasakyan. Mamaya papakita ko rin sa inyo. Ayan. Ito yung sa radyo. Ito, alisin na rin natin to yung sa stock na reverse camera. Ayan, alisin natin yan. Saka yung GPS na to. Papalitan natin ang bago lahat. So yun, nagkaroon lang tayo ng onting adjustments. So dito kasi sa stock na harness, magkaiba yung harness, yung placement ng mga speakers niya, and then yung iba mga wire na nakalagay dito. So magkaiba sila ng placement dun sa kasama na harness dito. O, ito siya. Ayan. So inayos lang natin to. So plug and play pa rin naman yung ginawa natin dito. Ayan. Tapos pakita natin, testing pala natin yung head unit. If working na siya ng maayos. Ayan. So start natin yung kotse. So ayan, ayan yun sa 360 camera niya. So ngayon, wala pa siyang view dito kasi hindi pa natin naikakabit yung mga cameras na. So ito yung mga cameras na. Wait, pakita ko. Ayan, ito yung mga harness na igagapang natin mamaya. Ito yung mga cameras, ayusin natin yun mamaya. So testing ko lang din bago ako magpagapang ng mga wiring dito. So ito, upon checking, yung 360 camera natin is working siya lahat. So ayan. Ito yung mga cameras niya. So ayan. So medyo magulo pa yan kasi hindi pa naman siya nakasetup lahat. Tinesting lang natin if working para bago tayo maggapang. Hindi sayang yung oras natin sa pagbabaklas dito. So ayan, working naman na siya. So start tayo sa pagbabaklas para magpagapang ng mga cameras. So ayan, dito pala sa harapan ng camera, tapos na natin siya igapang. So dito ako naglagay ng camera sa gitna. So mamaya ano na lang natin siya, ididikit na lang natin siya. Tapos dito natin siya pinagapang. Ayan. Mamaya isa-secure din natin yung wire niya dito sa mga nakagapang din na wire para at least secure siya. Tapos naka-insulator din yung wire niya dito. Tapos dun ko siya nilusot. Dun sa yung rubber na to. Ayan, papunta doon sa loob. Then papunta dito sa ilalim. Ayan. So, mamaya igagapang natin dyan. Tapos dun din sa likuran na camera, inapang din natin siya doon, papunta doon. Tapos ito na siya. So sa mga nag-i-install ng mga ganitong sasakyan, ito yung mga nakakainis dito, yung mga screws nya. Kasi sa mga screws nya, ganito yung itsura. Hindi siya yung basta Phillips screws lang. Ganito naka-star siya. Pero tayo, kompleto naman tayo sa mga tools. Yan. Mamaya igagapang lang natin tong sa likod. Tapos, yan. Alisin na natin to. Papalitan na natin siya ng ibang camera para sa 360.
So ito, tapos na natin butasan yung mga side mirror, and nilagay na natin yung mga camera niya para sa left and right. So ito yung sa kabila. Ayan. Ito yung isa. Para dito sa left side to. Ayan. So mamaya ikabit ko lang to. Pakita ko sa inyo kung saan yung gapang ng mga wire niya. Ayan. So yung ginapang ko sa wire dito, dito ko siya nilagay. So dun sa left side medyo masikip lang siya kasi andun lahat yung mga controls nung sa pinto, sa side mirror, yung mga ano niya, controls niya sa may salamin, then yung mga auto lock. So mas makapal kasi yung wire dun sa left side compare dito sa right side. So yun lang, medyo mahirap lang isiksik dito. Tapos ginapang natin yung wire dito palabas para maipasok natin dito yun sa side mirror niya. Nandito tayo ngayon sa left side ng pintuan. So dito sa side mirror, dito natin dinaan yung wire nung para sa left side ng camera. Ayun yung camera. Ayun siya. Tapos dito natin siya ginapang. Tapos makikita nyo dito, dito rin natin siya dinaan. Tapos ito yung binabanggit ko kanina na masikip. Dahil itong wire na to, tsaka dito pa lang. Imagine nyo dito, siksika na sila dito. Tapos pinasukan pa natin ng bagong wire. Ayan, makikita nyo dito, walang mga nakalabas na wiring. So, dito natin sa tinago. Maya tapos ikabit ko na yung ano niya, yung sidings na to. So ito na pala yung mga camera na nilagay natin sa harapan, sa sides, and dito sa likod. Ayan yung sa likod. So ito pala yung calibrating mat natin, ganyan yung itsura. So yan, dito tayo sa kalsada sa labas namin. Ayan, ito yung isang calibrating mat. So tingnan natin ngayon yung head unit, yung 360 camera na kinalibrate natin. So ito kasi naka-plastic pa siya. Mamaya na natin itong tanggalin pagkadating na lang nila sir. Ayan. So ito yung calibrate natin na 360. Pwede siyang ganyan. Ayan. So pantay naman siya dun sa calibrating mat natin. Ayan. Balik natin. Tapos yan, meron kayong option para dito. Camera para sa harapan. So makikita nyo ito, may lines dyan. Ibig sabihin, kung nasan yung lines, doon nakatutok siya. So ayan, ito sa harapan. Ito yung malaki na view. Tapos balik natin. Tapos ito para sa left side. Ayan, sa harapan din. Tapos ito yung sa right side. Ito yung magkabilang side. Tapos ito yung sa harapan. Meron siyang option para kung gusto niyang tignan ng naka wide angle siya. Pwede nyo rin siyang press dito para doon naman sa likod. Ayan, wide angle din yan. Ito, pwede nyo rin siyang palitan. Kung gusto nyo ganyan itsura, ganyan itsura, ayan. Depende na sa inyo po yan. Ayan. Ayan, meron tayong mga angle na ganyan. Ayan. Ito sa likod na lang to. Ito yung sa harapan. Ayan. O ganyan. And then, automatic na rin pala siya kapag nag-reverse kayo. Ayan, lalabas yung view ng reverse camera. Tapos yan, check natin ulit yung calibration natin. Yan yung 3D, yan, sakto naman. Pantay din yung sidewalk. And pantay din yung calibrating mat. Yan. Dito pala sa signal light, kasi kadalasan na ginagawa dito, pag nag-signal kayo sa left, for example ito, signal natin sa left. Yung iba kasi ginagawa, pag nag-signal, lalabas yung camera dito sa head unit ng left side. So ako, ang ginagawa ko, dinidisable ko na yung ganong option. Yung sumasabay sa signal light. Kasi kapag ka nag-ano kayo, halimbawa, naka-waste kayo dito. For example, ito, naka-waste kayo. Tapos nag-signal kayo sa left side, matatanggal yung waste nyo. Mapupunta na siya sa camera. So, marami kasi pagka nagpapagawa sa akin na ganon, ano siya, binabalik dito para itanggal yung ano, yung nakasabay sa signal light. So ito, ganun na lang ginawa ko. So pag naka-waste kayo, waste lang siya. So ang inano lang natin dito, ang kinonect lang natin is yung sa reverse. Ayan. Kumbaga pag nag-reverse kayo, lalabas yung view ng reverse camera dito. So ayan, tapos natin pala tayo. Time check pala natin 12:27. So ito kasi nag-promise tayo kay sir. Dapat ano natin dito, hanggang 2 PM to. So, ayan, natapos tayo ng mas maaga. Kasi mas maaga rin ako nagsimula, 6 AM. Ang usapan namin ni Sir 8 AM. So, kagabi na iniwan ni Sir yung sasakyan.
Para at least daw hindi na siya gigising ng maaga. Ako na daw bahala kung kailan ako or kung anong oras ako magsisimula. Ayan. Ito pala sa head unit natin. Ayan. Lenovo brand po siya. Ayan, meron na siyang Bluetooth, radio, video, music. Ayan, meron siyang ano dito, USB ports. And meron na rin siyang SIM card slot. Ayan, tapos Play Store. Kung gusto nyo mag-download ng mga apps, dito na lang sa Play Store. Meron din siyang YouTube, may Waze, may Facebook, Netflix, Spotify. Ayan, ito yung 360 camera natin. May Google Chrome na rin siya. DSP setting, ganito yung tsura. Ito yung equalizer niya. Ayan, pwede kayo magtimpla dito. Ayan, back tayo. Ayan, may Google din siya. Ayan, may Z-Link. Itong Z-Link 5, ito yung Android Auto and Apple CarPlay. Ayan. Mamaya, check natin pagdating ni sir. I-test natin sa kanya to. Ayan. Ayan, pwede na natin kontakin si sir. Ayan, o. So, time check nga pala tayo. 1:05 na. And na ano natin yung na-hit natin yung sinabi natin kay sir na 2 PM pero mas napaaga tayo ngayon. Pero si sir dumating na rin kanina, umuwi lang. Nakita niya na rin yung in-install natin na unit. Ayan. Para mas makita niyo ng mas maayos, ito siya. Ayan. May Bluetooth, radio, video, music, YouTube, may Google Play Store, Waze, Facebook, and Netflix. Ayan, may Spotify na din siya, 360 view. Ayan, may Google Chrome, DSP settings, ganito yung itsura, balikan natin. Ayan, may Gmail, Z-Link 5 for Android and Apple CarPlay. 360 view na. Ayan, tignan natin, mas malinaw. Ayan siya. So, makikita nyo dito sa kalsada, sa 3D, pantay yung guhit, and then sa sidewalk, pantay din ang guhit. Ayan, nag-automatic yan. Dumating na sila sir eh. Nag-automatic connect sa kanya yung Apple CarPlay. Ayan, ito sila sir. Ito yung view sa likod. Ito yung view sa left side, sa right side, left and right, sa harapan, and sa likod. Ayan. Sa mga interested pala and gusto magpa-install ng mga ganitong Android head unit with 360 camera, meron din naman tayo mga basic model lang. Ayan, message nyo lang po kami sa Facebook page namin na Enteng Butingting Garage, and isa namin Facebook page na Nexus Android Head Unit Marikina City Branch. Ayan, thank you!